Good day mga kanegosyo, na topic na natin about platform business model, distribution, software, manpower. Ngayon naman tungkol sa licensing. At isa sa example ko sa inyo, ang Pubo na brand ni Damian Jan. Kung paano to kumikita gamit ang licensing business model. Eto, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Excuse po. Paano kumikita ang licensing ng Pubo mga kanegosyo? Kwento ko lang yung way back 2015 mga kanegosyo. Nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Hindi pa ako familiar sa mga platform business model, hindi ko pa alam yung distribution na yan, hindi ko pa alam yung software, manpower, at etong licensing business model mga kanegosyo. Ang alam ko lang nun, magbenta, mamili sa grocery, ibenta sa customer. Yun lang yung alam kong negosyo. Ang licensing business model mga kanegosyo, kumikita to sa pamamagitan ng pagpapagamit mo ng isang brand. Tulad na lang ng Pubo ni Damian Jan. Halimbawa, nasa Japan ako at wala pang Pubo na brand or clothing brand sa Japan. Ngayon mga kanegosyo, tatawagan ko si Damian Jan. Damian Jan, gusto ko magtayo ng Pubo dito sa Japan. At gusto ko hiramin yung brand mo at magbabayad ako. Sa pamamagitan ng licensing business model mga kanegosyo, pwedeng ipagamit sa akin ni Damian Jan. Ni Damian Jan yung brand niyang Pubo. Bakit ko bibilhin yung brand or ba't ko gagamitin yung brand na Pubo? Kung gagamitin ko yung sarili kong brand, halimbawa Jepoy Clothing, hindi pa ganon kasikat or walang bibili. At mahihirapan din ako sa marketing at branding dahil hindi pa establish yung brand ko mga kanegosyo. At mahabang panahon bago ma-establish yung brand. Ngayon, dahil para hindi na ako umabot sa haba ng panahon or taon, hihiram na lang ako or magbabayad na lang ako ng isang brand tulad ng Pubo at gagamitin ko dito sa lugar ko, halimbawa sa Japan. Sa pamamagitan ng licensing business model mga kanegosyo, pwede pa natin pagkakitaan yung sarili nating brand. Tulad na lang ng ginawa ni Damian Jan. Ngayon, tinawagan ko na si Damian Jan. O sige, payag ako. Pero dapat yung quality na gagamitin mo, same pa rin sa quality na ginagamit ng Pubo. Of course, magpapadala ako ng kontrata sa'yo through email, pirmahan mo, ito yung pagkakasunduan natin. Deal. Ngayon, mga kanegosyo, walang ilalabas na produkto si Damian Jan. Ako magpo-provide nung tela, ako magpo-provide ng gamit na same quality na ginagamit ng Pubo na brand. At tatatakan ko yun ng brand na Pubo. At sa pamamagitan ng licensing business model, pwede na rin ako makapagtinda ng Pubo dito sa Japan. Halimbawa, wala pang Pubo sa Japan. At syempre, dahil may market na ang Pubo, mabilis ko maibebenta yung produkto ko. Legit na supplier ako ng Pubo, hindi to pirata na pinirata ko yung brand na Pubo. Meron akong authority, meron kaming kontrata ni Damian Jan, yung may-ari, na may karapatan akong gamitin yung brand na Pubo. Pwede kong gamitin sa sombrero, sa damit, sa short, sa pants, sa panyo.
na same quality ng ginagamit ng PUBU. Ganon po gumagana ang licensing business model. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin ang community ng mayaman. Pangatlo, gamitin din natin or i-scale up natin yung negosyo natin sa level 2 business model. Applyan din natin to ng licensing tulad ng PUBU. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil ito na ang labanan ngayon. Kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment ka naman, PUBU, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.